Kung ito, dumako naman tayo sa Pag-asa DOST para alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa. Amor, magandang umaga. Good morning Pilipinas! Para po malaman po natin ang inaasahan lagay ng panahon para po sa mga susunod na oras, ay makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor. Ganun din po sa lahat ng televiewers. Mr. Aurelio, ano na po ba ang kasalukuyan lagay ng dalawang low pressure area na binabantayan po natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? At ano po ba yung mga senaryo na inaasahan po mangyayari dito sa mga susunod pang mga oras? Opo, itong dalawang low pressure area, uno na dito sa bandang West Philippines ngayon, itong low pressure area nasa layong 190 kilometers west ng Iba, Zambales. At inaasahan po natin itong low pressure area sa loob ng 24 oras ay lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. At yung pangalawang low pressure area ay nanatili pa rin sa karagatan dito po sa Philippine Sea at nasa layong 690 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At kasalukuyan at inaasahan po nating tatahak nito ay pahilaga o pa-northward na papunta sa Japan. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman na po natin ang update tungkol po dito sa dalawang low pressure area na nasa loob pa rin po ng ating par. Yung isa nga po nasa may West Philippines at inaasahan po natin na within the next 24 hours ay maaari na po itong makalabas ng tuluyan ng ating area of responsibility. Pero ito naman pong isa na nanatili po ito sa bahagi po ng ating karagatan at maaari po itong kumilos pahilaga o pa-northward. At Mr. Aurelio, ito naman po ang inaabangan po ng marami sa ating mga manonood. Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Biyernes? Ano po ba ang magiging epekto ng dalawang sama ng panahon dito sa ating weather condition? Opo, dahil sa dalawang low pressure area, itong halos buong bansa ay magiging maulap at may mapag-ulan. Ito yung nakikita sa ating MTSAT image 3 na nakikita nyo na halos buong bansa, lalo na po yung Luzon at Visayas ay maulap po tayo at inaasahan natin mga pag-ulan. Kaya po dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, kasama na rin ang buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region ay makakaranas ng maulap at may mga light to moderate rains at thunderstorm. Yung mga lugar po nakakaranas o inaasahan natin makakaranas ng magandang panahon, lalo na po dito sa Mindanao, ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated lamang pag-ulan or thunderstorm. Ngayon alam na natin ang inaasahan lagi ng panahon para po sa araw ito ng Biyernes. Marami rin po ang nag-aabang dito dahil nga po bukas ay simula na naman ang weekend. So ano po bang inaasahan natin na weather condition? Ano po ba yung forecast natin? Magiging maulan pa rin po ba ang ating panahon sa darating na Sabado at ganoon din po sa araw ng Linggo? Opo, bukas, weekend po ito, as weekend, Sabado at Linggo ay inaasahan po natin itong low pressure area na sa west ng Iba, Zambales ay tuluyang lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito namang nasa Philippine Sea ay inaasahan po natin na ito'y kikilos na pahilaga at maaari po Sunday ay ito'y lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. So anong inaasahan po nating panahon sa weekend? Lalo po dito sa Southern Luzon hanggang Visayas dahil po ay inaasahan po natin na itong habagat naman ang makaka-apekto. Kaya po magiging maulap dito po sa bandang Southern Luzon hanggang Visayas. At kaya po maulap at may mga pag-ulan po tayo ang inaasahan, mga light to moderate rains po at thunderstorm. Pero dito sa lalabing bahagi ng ating bansa, ito yung bandang Northern Luzon, Central Luzon at dito sa Mindanao sa weekend ay magiging bahagyang maulap po tayo hanggang sa maulap na may mga isolated lamang pag-ulan or thunderstorm. Ayan po, nagabay na po tayo ni Mr. Aurelio tungkol dito sa inaasahan po nating lagay ng panahon sa darating po na weekend at make sure na kayo po ay makapag-monitor po ng mabuti sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras para po malaman po natin if ever magkaroon man po ng mga changes dito po yan sa lagay ng ating panahon. At Mr. Aurelio, ito naman po, inaasahan po ba natin na meron pong epekto ito nga dalawang low pressure area sa lagay ng ating mga karagatan? Ano po ba, magiging safe naman po ba ang pagta-travel by sea ngayong araw? Generally po ay safe pong maglayag, lalo po ating mangingisda na nagbabalak pumalaot sa ating karagatan. Pero maging alerto po tayo sa mga thunderstorm, lalo na po dito sa mga low pressure area nito. Dahil itong low pressure area ay kaya mag-produce ng thunderstorm. Kaya itong thunderstorm, nagdadala ito ng malakas na hangin na makakadudulot ng pag-alon o sync condition dito sa ating karagatan. Kaya inulit ko po, generally maganda po ang ating sync condition, pero maging alerto po tayo sa mga thunderstorm.
At Mr. Aurelio, panghuling katanungan na lamang po dahil nga po meron po tayong binabantay na dalawang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano po bang dahilan bakit po hindi nagkaroon ng tsansa na mag-merge o magsanib yung dalawang weather disturbance? Meron po ba tayong tinatawag rin na Fujiwara effect? Ito po ba ay applicable rin kapag po meron tayong LPA? Una-una, ang dalawang low pressure area ay magkakalayo sa isa't isa, kaya po walang chance itong mag-merge o magsanib itong dalawang low pressure area. Yun ang mga Fujiwara effect applicable ito sa dalawang bagyo na magkasinlakas. Kaya po itong dalawang low pressure area ay hindi po bagyo, kaya hindi po siya applicable maging Fujiwara effect. Okay, yan po nabigyan naman po ni Mr. Aurelio na kapag po low pressure area pa lamang yung ating binabantayan, kapag po nagkaroon ng paglalapit itong dalawang ito, ay hindi naman po applicable itong Fujiwara effect dahil ito lamang po ay ginagamit natin kapag meron po tayong dalawang magkalapit na bagyo. So yun po, maraming salamat sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre dagdag kaalaman para sa ating mga viewers. Nakasama nga po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat.